Magandang gabi po, Sir Bams, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Vince, 31 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Dahil hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin po ang tanong kung paano kung di ako nakaalis noon. Nangyari po ito noong ako ay 7 years old pa lamang. Noong mga panahong iyon, nagbakasyon po ako sa bahay ng lola ko sa probinsya. Laking lungsod po kasi ako, Sir Bams, kaya sobrang bago sa akin ang lahat. Walang matataas na gusali, walang ingay ng sasakyan, kundi puro puno, damuhan at katahimikan. Masaya po ang bakasyon ko. Marami akong naging kaibigan, mga batang kaedad ko lang din. Kasama ko rin po ang mga pinsan ko. Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Isang hapon po iyon, bandang 3:00 ng hapon. Naglalaro kami sa bukid. Takbuhan, taguan, tawanan, hanggang sa mapagod ang lahat. Isa-isa silang umuwi para uminom ng tubig at kumain. Pero ako po, nagpaiwan. Hindi naman po kalayuan sa bahay ng lola ko ang bukid. Kaya hindi ako natakot. May hawak pa nga akong tubo noong mga oras na yun. Sinisip-sip ko ito. Sinisip-sip ko ang katas dahil unang beses ko kasing matikman yun sa probinsya. Masarap kasi at naaaliw ako. Humiga ako sa damuhan. Malamig ang hangin, tahimik, tanging mga tunog lang ng mga dahon at damo ang maririnig. Hindi ko po namalayan na nakatulog ako. Pagdilat ko ng mata, Sir Bums, may mali na agad. Ang mga damong kanina ay hanggang tuhod ko lang. Ngayon, lampas ulo ko na. Parang bigla silang tumangkad habang natutulog ako. Tumayo ako. Inikot ko yung paningin ko. Sir Bums, wala na akong makita. Wala na ang bukid na nilalaruan namin. Puro matataas na damo na lang ang nakapaligid sa akin. Sinubukan kong maglakad. Pero kahit saan ako dumaan, damuhan pa rin. Doon na po ako mas lalong natakot. Umiyak ako. Malakas. Paulit-ulit. Inahawi ko ang mga damo pero parang wala silang katapusan. Habang mas hinahawi ko, mas lalo akong naliligaw. Tumigaw ako. Lola! Pero walang sumagot. Pakiramdam ko po noon, Sir Bums, parang ako lang ang tao sa buong mundo. Hanggang sa biglang may tumawag sa pangalan ko. Vince! Apo! Napatigil po ako sa pag-iyak, Sir Bums. Kabisado ko ang boses na iyon. Boses yun ni lola ko. Tinawag niya ulit ako. Hindi ko na po inisip kung bakit o paano. Basta sinundan ko na lang ang boses. Hinawi ko ang mga damo. Hanggang sa biglang nagkaroon ng daan. Isang malinaw na daan palabas ng damuhan. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Takbo lang ako ng takbo. Hanggang sa makita ko ang lola ko. Kasama ang mga pinsan ko. Lahat sila nandoon. Bandang 6:00 na ng gabi noon. Umiyak ang lola ko. Kanina pa raw nila ako hinahanap. Akala raw nila kung saan na ako nagpunta. Inuwento ko sa kanila ang lahat. Tahimik lang ang lola ko habang nakikinig. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, Baka naengkanto ka. Buti na lang. Nakabalik ka pa. hanggang ngayon po, Sir Bums, isang tanong ang hindi ko masagot. Paano kung hindi ko sinundan ang boses na yun? Paano kung hindi nagkaroon ng daan sa damuhan? Nasaan na kaya ako ngayon? Pero Sir Bums, habang tumatagal ako,
May isang detalyeng hindi mawala sa isip ko. Noong gabing yun, matapos kaming umuwi sa bahay, napansin ko na iba ang tingin ng lola ko sa akin. Hindi siya umiimik. Paulit-ulit lang niya akong tinitignan na para bang may hinahanap sa mukha ko. Bago kami matulog, bigla niya akong tinawag. Vince, Mahina niyang sabi. may tatanong ako sa iyo, Apo. Tinanong niya ako kung ilang beses akong tinawag ng boses na narinig ko sa bukid. Ang sabi ko, 2 beses. Bigla siyang napaupo sa kama. Sabi ng lola ko, kung talagang siya raw ang tumawag sa akin, 1 beses lang daw dapat. At may isa pa raw na mas nakakatakot. Noong hinahanap nila ako sa bukid, wala raw akong anino. Akala raw nila dahil papalubog na ang araw. Pero ayon sa matatanda sa baryo na kinausap ng lola ko, kapag ang isang bata raw ay naengkanto, may pagkakataong nakakabalik ang katawan, pero hindi nabuo ang kaluluwa. At doon ko po napansin, Sir Bums, simula noon, tuwing bumabalik ako sa probinsya, may naririnig pa rin akong boses sa bukid. Hindi na boses ng lola ko, kundi boses ko noong bata pa ako.